Ngano man nga ang Ginoo man gyud ang nangunay sa pagtubos. Wa ba na mo santop sa inyong hunahuna? Ngano man nga ang Ginoo man mo'y nangunay. Di ba di ay pwede nga manugo ang Ginoo aron tubson ta? Kay sa kasaysayan sa Dios sa pagpangluwas, ang Ginoo migamit og instrumento. Buti pa sabot na ay iyang gamiton nga instrumento sa pagluwas. Panalitan si Moises. Si Moises gisugo sa Ginoo nga instrumento aron luwason ang iyang katawhan na ulipon sa Ehipto 430 katuig. Sa ato pa ang Ginoo pwede ra manugo aron luwason niya ang tao. Ang pangutana maune, nganong siya may nangunay? Nganong sa pagpanubos? Diyos mangyod ang muhimo. Tubag. Salmo 49:7. Walay tao nga makatubos. We cannot redeem ourselves. Bisan pakitang tanan, pamatyon tang tanan, dili ni supisente nga makaluwas o makatubos sa tao. Bisan pakadtong pinakalabing buutan nga tao sa kalibutan, hupton og pamatay, dili na makabugti sa usa ka kamatayon sa Ginoo. Because no man can redeem. We cannot redeem ourselves. Kay ang balaod sa pagpanubos mao kini. Naay gitawag law of redemption. Unsa may balaod sa pagpanubos? Kung nakaprinda ka og 100,000, di na nimo pwedeng lukaton kung naa kay 100,000. Sakto ko dili? Sakto? Nakaprint ka og alahas. Giprinda nimo sa Emlolier Arde Poncia. Ang imong pagprenda 100,000. Naa na ko'y 100,000. Muadto ko sa Poncia. Dad-o nako ang 100,000. Kay 100,000 man ang pagprenda. Ang pangutana, makalukat ka dili. Dili. Kay dunay bayronon nga interest. Sa ato pa ang balaod sa pagprenda, principal plus interest equals tubos. Sa ato pa, dili ka pwede motubos og samang kantidad sa imong pagkaprinda. Kinsa may naprinda? Ang tao. So walay tao nga pwedeng mulukat kay patas raman sila. Kinahanglan ang Redeemer, ang manunubos, labaw sa tao. Kay ang principal needs interest. Kinahanglan nga ang motubos dili tupong nato. Kinahanglan nga ang motubos labaw sa tao. Mauna nga walay tao nga pwedeng makatubos bisan pamatyon pa ang tagapaknaan. Dili yun matubos ang katawhan. Sa ato pa nanginahanglan ang katawhan og manunubos nga tao nga labaw sa tao. Kanus aman miabot sa kasaysayan sa tao
nga ang tao nakapatunghag tao nga labaw sa tao. Kano sa nahitabo? Nga dihay ni exist nga tao sa kalibutan nga labaw sa tao. Tubag, John 1:1, 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became human being. God manifested in the flesh. Verbum incarnatum. Kanus anahitabo nga dihay tao, nga pariha nato nga tao, apan labaw siya sa tao, sa dihang ang Diyos nahimong tao. Sa dihang ang Diyos nahimong tao, 100% human. Si Paul, 100% human. Ikaw bro, 100% human. Pagkatao ni Kristo, parihata ni Kristo. Apan labaw si Kristo. Kay kita 100% human raman. Si Kristo 100% human usab. Apan si Kristo dili ay 100% human lang, kun dili si Kristo 100% God. Palakpakan ng Ginoo. Sa ato pa miabot di ay ang panahon nga naay tao nga sama nato apan labaw nato. Pwede na bang motobos? Pwede na. Nga naman, makomply na ang law of redemption. Nga unsa? Nga ang principal kinahanglan usab pagabayran ang interest. Mao ka na nganong ang Ginoo mo'y miunay pag-anhi sa kalibutan. Kay kung dili siya mo anhi sa kalibutan, walay mahitabo nga pagpanubos sa katawhan. Apan salamat nga mianhi siya ug tungod kaniya kitang tanan nakabaton og katubsanan. Palakpakan. Muadto ko sa last question. Nahumana ang redemption. Kita nakatagamtam na ta. Ang redemption, ang epekto is retroactive and proactive. Buti pasabot, sa dihang namatay si Jesus, ang tanan nga mga tao pabalik sa unang panahon natubos. That is retroactive. Proactive, bisan pang ako mga apo, bisan pang imong apo nga mga tao sa sunod nga mga katuigan, covered sa kaluwasan ni Kristo. Di mo malipay, anak? Palakpakan ng Ginoo. Kung naay mangutana nato nga baptist, luwas na ba mo? Kung sa inyong tubag? Ha? Kulang pa ba na? Kita naluwas na ta sa kamatayon ni Kristo. Kung mangutana nato lang tinuhan, luwas na ba mo? Giluwas na ni Kristo. Pero kining kaluwasan ang ay pananghimpiton sa atong kinabuhi. Mo nang muadto ko sa second question. Asa man gibutang sa Ginoo ang iyang mga linuwas sa kamatayon sa cross. Acts chapter 2 verse 47. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Past tense. Balik ko na ko. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Asa gibutang, gidugang sa Ginoo ang iyang maginaluwas? Asa? Sa simbahan.
gidugang sa Ginoo ang mga tao nga iyang ginaluwas sa iyang simbahan. Kitang tanan nga niya sa simbahan binunyagan, kitang tanan nangaluwas sa dugo ni Kristo. Kinahanglan nga ang tanan nga iyang giluwas ibutang sa iyang simbahan. Mauna nga agtukod si Kristo simbahan. Asa mabasa? Mateo 16:18 miingon si Kristo kang Pedro, to es Petros et superhang Petram. Edificapo ecclesia miam et porte infere non prevalebont adversos iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Nganong magtukod siya og simbahan? Ano magtukod to? Kay dinhi niya ibutang sa iyang simbahan ang iyang mga ginaluwas. Pila ka simbahan man ang iyang butangan? Matod ni Kristo ay ako will build my church. Christ never said, I will build my churches. Unsa man ang churches? Plural. Unsa may gitukod ni Kristo? I will build my church. Isa lang. Wala magtukod ang Ginoo og daghan. Isaray iyang gitukod nga simbahan. But as of now, there are more or less 50,000 Christian denominations. Kapin kung kulang 50,000 nga mga pundok sa tinuohan. Pero pilay gitukod sa Ginoo? Usa lang. O kining usa nga iyang gitukod, dinhi niya ipangbutang ang iyang mga ginaluwas. Mauni ang usa sa hinungdan nganong nahimo kong Katoliko. Ako nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehova. Mauni ang tinuohan nga akong namatan sukad pagyod sa akong pagkabata. 15 ka tuig ko nahimong pastor sa saksi ni Jehova. And in my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. Ang akong kinabuhi kaniadto dili maayo. Akong giatake o gidaot ang simbahan nga Katoliko. Mo siguro ng akong pangalan, Paul. Gikuha ni sa pangalan ni Saint Paul. Ang akong middle name, San Pablo. Apelido ni sa akong inahan. Ang akong nanay, si Maria Nieves San Pablo sa Dalaga pa. Ang akong tibuok ka pangalan, Paul San Pablo Alima. Sa saksi pa ko ni Jehova, di ko ganahan nga magbitbit aning akong middle name nga San Pablo. Kay kami nga protestante, allergic kaayo mig mga santos. Kaya ang pagtuon namo sa mga santos, mga Diyos-Diyos man. Mao nang sasaksi pa ko ni Jehova, di gyud ko ganahan modala sa akong middle name nga San Pablo. Kay dili may ganahan o mga santos. Ang amor ang ganahan nga santos, maura gyud si Vilma Santos.
Judean Santos. Sumaon ni ang akong gihimo kaniadto nga pagpangatake sa simbahan nga Katoliko. Pero sa dihang akong nasayran ang kamatuoran nga ang Katoliko ang gitukod sa Ginoo. Kada study man ko og religion and history for almost 6 years. Kaya gipangita nako ning gitukod ni Kristo. Ingon si Kristo, ikaw mao si Pedro. Ibabaw ni ining maong bato. I will build my church. So meaning, ang simbahan, ang pundok nga gitukod ni Kristo nga usara, gitukod na panahon ni San Pedro. So, natukod na year 33. So karon 2025 na. Asa naman na kasimbahan o pundok nga gitukod sa Ginoo ni adtong 1st century. Mao nay gi-resolve nako sa ako studies. Nag-research ko sa tanan nga relihiyon sa kalibutan. Ang tanang relihiyon sa kalibutan na ay nagtukod. Asa dapit gitukod, kinsay nagtukod. Ako kay saksi man ko ni Jehovah. Ang ako yung gi-priority sa akong studies, wa gyoy lain. Ang relihiyon gyud nga diha ko nagbata. Ang relihiyon nga diha ko nag-serve as pastor, mao kay giuna nako research kung kining saksi ni Jehovah mao ba ni ang gitukod ni Kristo sa panahon ni San Pedro? Ako nadiskubrihan nga ang history and origin sa Jehovah's Witnesses nagsugod lang ni atong 1870s. 1872 in exact. Ang saksi ni Jehovah gitukod sa usa ka Amerikano nga negosyante. Ang pangalan si Charles T.C. Russell. Gitukod kini ni adtong 1872. Ano sa? 1872. Buot ipasabot na una pa di ay ang Tanduay Ram. Makatoliko nga hinginom og Tanduay. Kanos aman nagsugod ang Tanduay Ram. Tubaga daw ko ninyo. Total ka mo may hinginom og Tanduay, di makumpod mo inom. Dili daw ta ng pag-inom ha. Ang daotan ang paghubog. Dili daotan ang pag-inom. Mo inom gani ang manok kadi mangehe. Kanos aman nagsugod ang Tanduay. Palakpakan nato. Nga dinhi sa paknaan way Katoliko mo inom kada palakpak. Palakpak ko ba? Palakpak. Why mo inom din og Tanduay? Mula ra siguro og Tanduay. Ha? Unsa may buhaton sa mga Katoliko human nga mula la og Tanduay? Si baton bro? Ha? Pwede ka balo? Unsay buhaton sa Katoliko? Human mula la og Tanduay? Wa mo kahibalo? Mahibalo na gitulong gabion na. Sa ibahaton? Mang-li-li. Sa ibahaton, bro, human og la og Tanduay, mang-li-li. Human mang-li-li. La, li-li. Amo, susudan ako kabalo. So, kanos naman natugol ang Tanduay? Kanos ah? Ha? 1854. Ang saksi ni Jehovah 1872. Buti pasabot
nauna ang tanduay og 18 years. Daghan ng Katolikong nangahubog, labi na ang mga lay ministers na hagbong sa imburnal dito nagkatuog, wa pa'y saksi ni Jehovah. Kining mga tinuohan sa kalibutan, bag-o lang yun ni nagsugod. Walay laing tinuohan sa kalibutan kung mag-research tag history and religion nga makasangko ngadto kang San Pedro. Kay kita lang nga Katoliko ang adunay lig-on nga record sa history. Kanang gitawag nga uninterrupted, unbroken line of succession. Nga si Pope Francis, makadugtong na siya og balik sa iyang predecessors ngadto kang San Pedro. Way laing simbahan nga dunay record niini nga gikan kang existing Pope Francis, Pope Benedict XVI, Pope John Paul II, mosangko gyud ta ngadto kang San Pedro ang apostol ni Kristo. Way laing simbahan ang dunay lig-ong record, kita lang ang simbahang Katoliko. Palakpakan natin dito. Og ang tanan nga mga historical evidence, istadiha may nako tanan nga mga history, mga encyclopedia, lain-lain nga mga banggiitan nga historians, unanimously isa lang ang ilang gitubag kung mangutana kinsay nagtukod sa Katoliko, ang tubag sa history ang atong Ginoong Hesukristo. Ang simbahan nga Katoliko lang ang dunay lig-on nga ebidensya nga mauni ang simbahan nga nagsugod panahon ni San Pedro, gitukod ni Kristo, existing sa atong panahon karon. Ang simbahan nga atong gipasakupan. Palakpakan nato din. Mauni ang simbahan that the Lord added to the church daily such as should be saved. Nganong ni ata, kasimbahang Katoliko, kay giluwasta ni Jesus. Kini nga simbahan, gipangbutang ang gipanubos sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan natin. Nganong dinhi takibutang, kay ni adinhi ni ining simbahana ang assurance of salvation. Unsa may giingon sa Ginoo kang Pedro? Mateo 16:19 mingon ang ato Ginoo kang Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian sa langit. Unsa gihatag kang San Pedro? Kasimbahan na gitukod sa Ginoo, iya kining gibinlan og Yahweh sa kingharian sa langit. Niya mo karon ni biya mo siyang balay, no? Inyong gitrangkahan yung balay, nanglak ba mo dito? Asa mang susi? Kung pagbiya sa inyong balay na nirado mo, kinahanglan na anin yun ang susi. Namo sa kanan? Sir, ito yung sa kanan dito. Dadang susi. Nga naman, kung wa kay susi, di na ka makasuod. Nakasabot ko sa meaning sa susi sa dihang miadto ko sa Manila, nagseminar ni. Ako lang i-share ninyo preliminary, makasabot mo yun yung giingon sa Ginoo nga, tagaan ko ikaw, Pedro susi. Pag-adto na mo sa Manila, 15 mi kabuok, taga Mindanao mi, abot mi sa Manila, 3 days na seminar. Pag-abot na mo dito, ang among akomodasyon, isa lang ka kwarto. Pero, maka-accommodate o 15 ka tao, kaya na may double deck. Ang pangutan na maone. Kami nga 15 ka buok, naka-accommodate sa usa ka kwarto. Kami bang tanan, hatagan, o tag isa-isa ka susi? Tubag dili.
kay usaraman ang pultahan, sa ato pa, sa among 15, isa lang ang gitugyanan og susi. Karon nagsugod ng seminar, human sa first day seminar, unsa may buhaton pagkagabi manoroy kay tagaw man ng probinsya. Ako natao ko sa Surigao del Sur. 7 years ko nagpuyo sa Pardo. Kaya naaman ko program sa Cebu Catholic Television Network. Until now, na Journey to Catholicism. Ang akong mga guests ka ng mga pastor ba nga sa laing tinuuhan na Katoliko, makita po na ninyo sa akong YouTube channel. At kung gusto mo subscribe sa akong YouTube channel, I have more than 100,000 subscribers. And how I wish ma-add unta mo sa akong channel. So niya, pangayo mo sticker ha? Upilit ni. Pwede na ibutang sa agtang, susunod mas baknaan. Ibutang sa masilpo, sa kina, depende sa inyo. Basta na mo i-remembrance na ako niya, kung manlakaw ha? Kayo mo yun eh. Na din yung akong YouTube channel, matula mo sa apps, YouTube, i-type, magawas na yung logo. So, nanoroy mi sa Manila. Karon, pwede na mong lingawa, risoroy. Ang problema sa pagpangulit na namo. Pag uli namo sa among akomodisyon, wala pa man to nakupot sa susi. Di ang nahitabo, bisan unsa kabuotan ni Brad Paul, natanggong yun ko sa pultahan. Ewa pa man to nakupot sa susi. Pag abot na atong nakupot sa susi, mao pa mi nakasulod sa among kwarto. Usa na tulong na malandong ko. Wisdom sa Ginoo. Nakaingon ko ba nga, ugma, magseminar na pud mi. Pagkagabi manuroy na sab mi. Unsa may buhaton ako? Nakaingon ko nga, mas maayo siguro nga akong amiguhon ang nagkupot sa susi. Og didto nako mukuyo og mag-uban-uban sa nagkupot sa susi. Biyaan na nako katong ako makauban nga way susi. Og didto nako musunod sa nagkupot sa susi. Sakto ko dili. Kay kung makauban nimo ang nagkupot sa susi, wa kay kapalakan. Kay kung anytime musod na ka sa inyong kwarto, sigurado yung makasod ka. Ano man na may susi mo kauban? Pag iabrihan mo sod, mamong duha. Nganong ako ning gipaunan ninyo para makasabuta anang giingon sa Ginoo nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang susi sa gingharian sa langit. Gusto ba mong mahalangit? Gusto mo dili? Kung gusto mo, kinahanglan dinhita sa simbahan nga niya si San Pedro ang gitugyanan sa susi. Palakpakan ng Ginoo. Kay kung niya ta ni ining simbahan na nag-uban, kining simbahan nga niya si Apostol Pedro kinsa gitugyanan sa susi. Kung dinhita muuban sa panaw ining simbahan na nga naay susi, kanang susi mauna ang kasiguruhan nga mahalang ita. Mauna nga dinhe sa simbahan nga naay susi gipamutang sa Ginoo ang iyang malinuwas. Aron ang iyang mga linuwas sigurado nga makasuod sa langit. Linuwas na God. Di na siya musugot nga kita mangadto sa ubang simbahan nga way susi. Kay wa man gyud mo ingon ang Ginoo, Pedro, paduplikite ang susi. Hatagi si Felix Manalo aron ang iglesia ni Kristo maluwas. Nag-ingon wala. Wala.
Ningon ba si Kristo kang Pedro? Pedro, paduplikite ang susi, hatagi si Kibuloy. Aron ang mga membro ni Kibuloy makasulod sa... Nag-ingon wala? Wala. Wala gyud magsugo ang Ginoo nga paduplikitan ang susi. Ang susi nagpabiling gikuptan sa simbahan human ni San Pedro gientregar ang susi. Kakuan mo anang GS senior og eskwelahan bitaw. Ang senior na susi man ihata na pa junior. Meaning ang pagdumala itugyan ngadto sa lain. Ang gitagaan og susi mamatay. Apan ang susi way kamatayon. Human namatay si Pedro, giintrigo ang susi. Hangtod ang susi karon ni akang Santo Papa Francisco. Kung gusto tang mahalangit, dili gyud ta mobulag. Kasimbahan nga dinhi gibutang sa Ginoo ang iyang mga linuwas. Palakpakan nato gid. Unsa may prueba nato nga kauban nato ang naghawid sa susi si San Pedro. Sa di pa na ako tubagon, ako nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan o inahan. Nahibalo ko asa gilubong akong mga uyuan o iyaan. Ako maigsuon. Nahibalo gani ko asa gilubong ang lulag-lulo? O tanan ako ngano? O tanan ako bangano nahibalo man ka Brad Paul? Ngano? Kay ako man na silang kauban. Ikaw di ay, wa ka mo ba maglubong sa imong parents? Di uban ka, di ba? So, ikaw ang nalinsabol, asa gipanglubong imong makaubanan sa pamilya. Sakto ko dili? Sakto ba ko? Nga, ikaw ang nahibalo sa lubnganan sa imong kauban. Di ba sakto na? Ang pangutana, kung kauban nato si San Pedro, nahibalo ba ta asa gilubong o ang lubnganan ni San Pedro? Sa tanang relihiyon sa kalibutan, naabay makatudlo asa ang lubnganan ni San Pedro Apostol? Wala. Ang Katoliko lang makatudlo asa gilubong. Ang iyang lubnganan naa sa ilalom sa lamisa nga magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Basilica sa Vatican sa Roma. Mauna ang ebidensya nga kanang gihatagag susi kauban nato kay kita ra ang makatuod asa gilubong ang atong kauban. Palakpakan na Ginoo. Kining akong pitaka bisawa na ni suod nga kwarta. Ni adinhi ang larawan sa akong asawa. Larawan sa akong mga anak. Pangutan-a daw ko ninyo, Brad Paul, nganong ang imong dadon nga larawan man sa imong asawa o sa imong mga anak? Mutan ako ba? Di mo mutan na? Ngano? Kay ako maning kauban. Alangan, ang ibutang nako sa akong pitaka, larawan sa asawa sa silingan, hindi akong away. Nga magdama kag larawan sa asawa sa imong silingan, hindi man mo kauban. Ang imong yung dadon nga larawan gud sa imong kauban. Pananglitan, karon eleksyon man no. Period. Na ay midagan pagka-mayor. Na ay iyang makonsihal, di ba? Na apoy larawan sa kauban. Kontrapartido na apoy mayor dire, mudagan, na apoy iyang makonsihalis. Pwede ba di ay ang imong larawan ibutang nimo sa imong line up? Dili ang imong dadon, ang imong kaubanan sa team. Sakto ko dili. Sakto. Ang pangutana, nganong kitang makatoliko na ang larawan sa inahan sa Ginoo. Tubag, kay kauban nato ang nanay sa manunubos.
Nganong naaman tayo larawan sa mga apostoles? Kay kauban nato ang mga apostoles. Nganong naaman tayo larawan sa Ginoo? Kay kanang Ginoo nga nagtubos nato ato ng kauban. Pangutana, nganong ang laing tinuuhan wa may larawan sa mga apostoles? Kay dili sila kauban sa mga apostoles. Nganong wa man sila larawan sa inahan sa Ginoo? Kay dili sila kauban ni Mama Mary ang larawan sa inahan sa Ginoo. Ila ganing pamukon sa ato pa. Kaaway sila sa nanay sa manunubos. Nganong naaman tayo larawan sa Ginoo? Kay atong kauban ang manunubos. Nganong wala man sila larawan sa manunubos? Kay dili sila kauban sa Ginoo nga nagtubos. Ang Ginoo nga manunubos ni uban kasimbahan ngayang gitukod nga mao kini ang simbahan nga Katoliko. Palakpakan nato gid. Kay kung ikaw iglesia ka ni Kristo, ang imong dadpon nga larawan gud ni Felix Manalo. Di man na magdana iglesia ni larawan ni Kibuloy, kontrapatido man na sila. Di ba? So kanang atong pagdala sa larawan ni San Pedro Apostol, mauna ang indicator nga kanang gihatagag susi atong kauban. Kinsay kauban nato? Si San Pedro Apostol, si Saint Peter the Apostle, the key holder. Ang ila, unsa may ila? Dili si Saint Peter the Apostle, ang ila Saint Peter Clan. So mana, Saint Peter Insurance ba plan o mamatay na ka ba na ilungon mo na ila Saint Peter Plan. Pero ang ato Saint Peter the Apostle, the key holder of the kingdom of God. Gusto mo mahalangit? Magpabilin ta. Kasimbahan, nagitukod ni Kristo, tinukod sa manunubos, kay mao kini ang simbahan. Kagibutangan sa iyang mga linuwas. Mao kini ang simbahan nga dunay kasiguruhan nga makasuod kita sa langit, kay ni adinhi ang susi sa langit. Palakpak. Maunang kitang makatoliko, kinahanglan mahimo tang mga cute. Sa man ang cute? Cute means letter C, Catholic. Letter U, Angel. Letter T, Da. Letter A, N. Again, what is cute? Cute means Catholic, Angel, the N. Ang Katoliko nga magpabilin sa simbahan nga gitukod sa manunubos, magpabilin sa tinukod nga naay Yahweh, assurance of salvation, mga cute. So palakpakan ang tanang mga cute. Na ako'y t-shirt nga cute. Ang marka sa atubangan, proud to be a Catholic. Sa likod, naay ang cute. Ako ng fundraising sa akong pilgrimage sa Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Muadto ko sa Mexico sa September 1 up to 10. Ang inyong hinabang, muna'y makaabot nako dito sa lugar nga mi-appeared ang mahal nga Birhen nga Maria dito sa Mexico, nga na-convert sa Kristyanismo dito sa Mexico. Kini nga libro, dako nigtabang sa atong pagtuo. Ni ata aron sa pagtuon. Unsa may atong tun-an wa ta po'y textbook. So nagdala gyud ko ini 50 ra pod ka buok. Ni adin ang tanang tubag sa pangutanaw og atake. Ang atake sa laing tinuhan ni adin he. So sa makaon na lang ha 50 ra ni ka buok, daghan mo makaayo. So kadto ra po makaon na ang makaabil. So in short,
sa atong Lenten recollection karong gabiuna, dili gyud ta mobulag sa simbahan nga tinukod sa atong manunubos. Magpabilin ta nining simbahan na. Ug mauna ang akong commitment niadtong 2011, nabunyagan ko sa Katoliko at age 36, almost half sa life span sa akong kinabuhi na konsum nako sa Protestante. 36 anyos ko nahimong Katoliko. Niingon ko nga, Lord, kining katapusang katunga sa akong kinabuhi, ako uning ididikit nimo. Magpabilin ko sa imong simbahan, mga lagad ko nga matinud-anon sa simbahan nga imong gitukod hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Palakpakan na. Ang ako edad karon 50 ka tuig naman, no? Niyo ko nga, Lord, bisan hatagan ko nimo katunga lang, ma-offset ako sa akong kanhing kinabuhi. 36. Tagaan lang ko nimo bisan 36 lang po sa Katoliko. Mao nang karon naglibot-libot tibok Pilipinas ug sa gawas sa nasod, pag-share unsa ang kaayo sa Ginoo sa atong manunubos nga nagluwas nato ug ibutang kita sa iyang simbahan. Mao ning atong ibalyo ang atong pagkakatoliko. Kinahanglan nga magpabilin ta simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang Katoliko na ay problema. Ang non-Catholics naa say problema. Unahon nako ning sa Katoliko nga problema. Kitang Katoliko, wala na gyoy problema sa pagkatinuod sa atong tinuuhan. Kay tinuod na ni. Ayaw na problemaha kining atong pundok. Kay tinuod na ni. Tinukod ko sa manunubos. Pagtukod ba ng Ginoo dili tinuod? Suwa na tayo problema sa atong pagkatinuod. Unsa may atong problema? Kay kita nga niya sa tinuod, wala maninuod. Kung niya ta tinuod, pangayoon nato sa grasya sa atong manunubos, nga maninuod ta sa atong pagpangalagat isip Katoliko. Mao na'y problema sa Katoliko. Sa problema? Niya sa tinuod, apan wala maninuod. Unsa may problema sa mga dili Katoliko? Ang ilang number 1 nga problema ay dili sila nabilong sa tinuod. Kay kanang ilang mga pundok di magina tinuod ang gitukod ni Kristo. Tinukod naman sa mga Amerikano, tinukod sa Pilipino, tinukod sa mga Koreano, dili tinukod sa Ginoo. So ang ilang number 1 nga problema kay bisan unsaon nila og tininuod, di man gid mahimong tinuod na ilang pundok. Mao na ilang problema. Tungod kay ilang pundok dili man tinuod nga gitukod ni Kristo sa may ilang gihimo. Ang ilang gihimo naningkapot sila nga maninuod. Kung sila mo, wa sila mga bisyo, naninuod doon sila. Hindi na sila manughal. Wa na sila mga, hindi na sila maghubog. Kaya matupin na, tinuod guning amo. Unsay gihimo sa tinuod? Naninuod. Ang gihimo sa tinuod, wa maninuod. Unsay problema? Ang problema sa Katoliko, kinahanglan gyud tang maninuod. Nga naman, hindi ako sa tinuod. Di maninuod tayo eh. Unsa pa buhaton sa wa sa tinuod? Kinahanglan mamalik sila sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo ug dad-on nila ang ilang kinabuhi nga tinuod.
mao na akong gihimo 2011. Kasaksi pa ko ni Jehovah, wa ko'y mga bisyo. Grabe ko nagsunod sa among relihiyon sa tinuod nga kinabuhi. Pero gibati nako nga dunay emptiness, dunay kulang. Nagkinabuhi ko ha tinuod nga kinabuhi. Pero wa man ko sa tinuod nga simbahan na tinukod ni Kristo. Sadang nahimo kong Katoliko, natagamtaman nako ang kalipay. Nganian ako sa tinuod nga simbahan, diha sa tinuod nga kinabuhi nga pagpangalagad sa Ginoo. Kitang makatoliko, nunid na nga mamiya ta. Magpabilin ta asimbahan nga gitukod ni Kristo ug dinhi nato puy-an ang tinuod nga Kristohanong kinabuhi nga katolikon. Maayong gabi ug dalaygon sa Ginoo.